Nahihirapan ka ba kung ano ang mga kailangan para makabili ng bahay? Parang ang dami, ang hirap simulan, at minsan nakaka-stress. Pero alam mo ba, hindi naman kailangan maging komplikado. Sa video na ito, tutulungan kitang maintindihan ang step-by-step requirements para sa mga local employed na kagaya mo, para mas madali ang proseso. Pag ready ka nang mag-reserve ng unit, ito ang unang batch ng mga documents na kailangan mo. Kaya huwag kang mag-alala. Simple lang ang mga ito. Una, kailangan mo ng latest 1-month payslip. Bakit? Ito ang magiging basihan para ma-verify ang iyong income na siyang magdidikta kung magkano ang kaya mong monthly payment. So, make sure na updated at malinaw ang photocopy mo. Next, dalawa lang ang kailangan. Company ID at isang government ID tulad ng UMID, driver's license, o passport. Dapat malinaw ang photocopy at valid ang mga ito. Valid IDs of spouse. Kung married ka, siguraduhin isama ang dalawang valid IDs ng asawa mo. Kasama kasi sila sa legal na process ng pagbili ng bahay. Proof of billing naman ang next, kahit utility bill like Meralco or water bill. Ang mahalaga, recent ito para matukoy ang address mo. Letter of tenancy or barangay clearance. Kung nangungupahan ka at hindi sa pangalan mo ang billing, no problem. Kailangan mo lang ng letter of tenancy mula sa landlord kasama ang photocopy ng ID niya o kaya barangay clearance na nagpapatunay kung saan ka nakatira. Pagkatapos ng reservation, meron kang 30 days para kumpletuhin ang susunod na set ng documents. Mahalaga ang mga ito para ma-process ang housing loan mo. Certificate of Employment with Compensation. Ang notarized Certificate of Employment ay magpapakita ng employment status mo at monthly income mo. Siguraduhin mo na updated at notarized ito dahil importante ito sa loan approval process. Income tax return. Kailangan din ng original copy ng ITR mo. Pinapakita nito na nagbabayad ka ng tamang taxes at ito rin ang basihan ng bangko sa iyong credibility. 1x1 pictures. Maghanda ka rin ng 4 na 1x1 ID pictures para sa mga forms at processing. Standard requirement ito. Kaya mas maganda kung ready ka na. Pag-ibig ISAB o Members Data Form ang susunod. Dapat updated ito dahil ito ang magiging basihan ng loan application mo under Pag-ibig Financing. Kung married ka, kailangan mo ng marriage contract. Kung single, SENUMAR. Kung may anak, siguraduhin magbigay ng birth certificates. Isang mahalagang reminder, ang bawat developer ay may sariling policies. Ang iba, hinihingi agad ang lahat ng requirements sa reservation. Pero, ang iba ay may mas flexible na nagbibigay ng grace period. Kaya tanungin mo agad ang policies ng developer para maiwasan ng hassle. Ngayon na alam mo na ang mga kailangan, ano pang hinihintay mo? Simulan na natin ang journey mo patungo sa dream home mo. Message us kung may tanong ka o kailangan mo ng assistance para makomplete ang requirements. Nandito kami para tulungan ka every step of the way. So once again, this is JC Ryan from Susi.ph. Kung nagustuhan mo ang video na to, you can like and share this video.